Hinamak na manugang. Kabanata 118. Sa pag-aakalang babalik ang kanyang ina, muling sumimangot si Jane Lewes. Hindi pa rin alam ng kanyang ina na iniwan na niya ang Lewes family. Napaka-konserbatibo ng konsepto ni Helena sa pamilya at masunurin siya sa matandang ginang. Pag nakabalik na si Helena, siguradong magkakagulo sa bahay. Habang naliligo si Jane Lewes, kinuha ni Alex Dixon ang Buddha bone sarira at ginamit ang si-pearl bracelet para sumipsip ng maraming Buddha chi. Ang relic ay isang Buddhist na kayamanan at isang makapangyarihang bagay upang sugpuin ang kasamaan. Kung mas nasisipsip ng Buddha chi ang si-pearl, mas magiging matuwid ito. Maaari nitong protektahan si Jane Lewes mula sa pagsalakay ng kasamaan. Kinaumagahan, dinala ni Albert Lewes ang jade chessboard at ang Buddha bone sarira sa exhibition center upang hanapin ang matandang Zhang. Nais niyang maghanda ng ilang bagay tungkol sa donasyon ng mga cultural relics. Bago siya lumabas, espesyal niyang inutusan si Alex Dixon na pumunta sa Antique Street para hanapin si Zhang Ermao at mangolekta ng pera para magbenta ng mga antik. Tay, nagbibenta ka ba ng mga cultural relics? Natigilan si Alex Dixon. Kinawayan ni Albert Lewes ang kanyang kamay at sinabing hindi. Kahapon noong nag-iimpake ako ng aking mga gamit, nakakita ako ng Qing Dynasty Jade Brush Holder. Hindi ko ito nagustuhan, kaya't hiniling ko kay Zhang Ermao na ibenta ito. Ito ang tawag niya sa akin umaga at sinabi sa akin na ibinenta niya ito. Sinabi niya sa akin na kunin ang pera. Pagkasabi nun ay ngumiti siya na parang walang nangyari. Ngayon, nakagawa na tayo ng malinaw na linya sa pagitan natin at ng Lewes family. Maari nating ibenta ang mga lumang gamit na nakolekta natin noon para ipalit sa kaunting pera. Hindi napigilan ni Alex Dixon na sabihin, Tay, kung gusto mo ang lalagyan ng panulat, maaari mo itong itago. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Hindi siya nagkukulang ng pera, ngunit labis na nag-aalala si Albert Lewes. Palagi niyang naramdaman na kailangan niya ng isang halaga ng pera upang maging komportable. Hindi ako interesado sa jade. Ito ay nakuha ng hindi sinasadya na pumunta at ibalik ang pera. Pagkasabi noon, inilabas ni Albert Lewes ang jade chessboard at ang sarira sa pintuan. Naghihintay sa labas ang kotse ni matandang Zhang. Magkapareho ang lasa nilang dalawa, at halos magkapareho ang kanilang mga ugali. Naging magkaibigan na sila na mahilig sa mga antik. Dahil ang biyenan ang nagbigay ng utos, si Alex Dixon ay magde-drive sa Antique Street at hihilingin kay Zhang Ermao na kolektahin ang pera. Ilang araw nang naiinip si Jane Lewes sa bahay, kaya kapag naiinip na siya, sumama rin siya para tingnan. Si Zhang Ermao ay madalas na customer ng Antique Street. Nakita siya ni Alex Dixon nang siya ay pumunta. Nang malaman niyang ang may hawak ng panulat, na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar, ay ibinenta niya sa halagang 100,000 dolyar, hindi siya nakaimik. Zhang Ermao, sa talento mo sa panloloko, kung mag-try ka at magnenegosyo, siguradong mas malaki ang kikitain mo kaysa sa pagbebenta ng mga antik. Umiti si Zhang Ermao at sinabing, Master Dixon. Habang nagsasalita siya, mabilis niyang nilingon si Jane Lewes, na nasa tabi niya. Mabilis niyang binago ang paraan ng pagharap kay Alex Dixon. Mr. Dixon, ayoko ng kontrolado ako. Hinding-hindi ako magtatrabaho para sa iba sa buhay ko, at hindi ako marunong magnegosyo. Kumita lang ako sa pagbebenta ng mga antik. At saka lahat ng tao sa Antique Street ay may talento, and their words were pleasant to the ears. Nakakatuwa din, ayoko rin umalis. Umiling si Alex Dixon at umalis pagkatapos kunin ang pera. Nakita ni Zhang Ermao na gustong nang umalis ni Alex Dixon at mabilis nang umiti. Mr. Dixon, babalik ka pa ba? Parang uulan. Sabi ng weather forecast may rainstorm ngayon. Kung may sasabihin ka sabihin muna. Putol na sabi ni Alex Dixon. I just want to save some money for the car. Mr. Dixon, can you give me a ride? Namula si Jane Lewes sa hiya. Nakita na niya sa wakas ang totoong mukha ni Zhang Ermao, ang tusong matandang Soro. Tulad ng inaasahan. Upang makasakay, tinawag niya si Alex Dixon na Mr. Dixon. Ang Zhang Ermao na ito ay halos 40 taong gulang. Nang tawagin niya si Alex Dixon na Mr. Dixon, hindi siya nakaramdam ng hiya o hingal.
Ang walang hiyang espiritong ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Tumingin sa kanya si Alex Dixon at sinabing, kung gusto mo ng masasakyan, halika at sumakay ka na. O nga pala, gusto rin kitang tanungin, kanino mo binenta ang tableta ng biyenan ko? Mayroon akong profesional na etika, kaya hindi ko mabubunyag ang impormasyon tungkol sa mga customer. Agad na nagkunwaring seryoso si Zhang Ermao at sinabing, ngunit hindi ako nagsinungaling sa kanya. Binili niya ang 2 tabletang ito sa halagang 500,000 yuan at sinabi sa akin na siya maaaring ibenta ang mga ito sa halagang 10 beses ang presyo. Siya ang mapagkunwari. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Ang halaga ng 2 tabletang ito ay halos $100 lamang. Kung ibinenta muli ng mamimili ang mga ito at ibinenta pa ng $5 milyong, isa itong scam. Hindi alam kung sinong walang prinsipyong profiteer ang bumili ng mga tableta. Ang taya ng panahon ay hindi kailanman naging tumpak, ngunit ngayon ito ay tama. Kalalabas lang ng sasakyan sa Antique Street nang umulan. Isa pa, hindi mahina ang ulan. Ang daan pabalik sa bahay ay naharang ng tubig, kaya si Alex Dixon ay lumihis at dumaan mula sa mga suburb. Bagaman dumaan siya sa gitna ng lungsod, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa isang masikip na trapiko. Pinaghiwalay ng malakas na ulan, sumulyap si Alex Dixon sa rearview mirror at malabong nakita ang isang sasakyan na sumusunod sa likuran. Mula sa pagpasok niya sa Antique Street, ang off-road na sasakyan na ito ay nakaparada sa kanto ng kalye. Nang makalayo siya ay sinundan din siya ng off-road vehicle. Matagal na itong napansin ni Alex Dixon. Tumingin siya sa passenger seat at nakita niya si Jane Lee West na nagpapahinga habang nakapikit. Pansamantalang ayaw niyang abalahin ang pahinga ng asawa. Palakas ng palakas ang ulan. Binagalan ni Alex Dixon ang sasakyan. Nang madaanan niya ang isang tahimik na kalye, bigla niyang nakita ang isang kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ito ay isang puting Nissan. Parang nasira ang sasakyan sa kalagitnaan. Ang mga tao sa kotse ay nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa sa ulan. Sila ay nasa isang malungkot na estado. Sinulyapan ito ni Alex Dixon pagkatapos ay malamig na inikat ang ulo at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ngunit sa sandaling ito, hindi inaasahang iminulat ni Jane Lee West ang kanyang mga mata. Hindi sinasadyang nakita niya si Nisang sa labas ng bintana. Natigilan siya saglit at saka sumigaw, Alex, ihinto mo muna ang sasakyan. Ipinarada ni Alex Dixon ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Si Jane Lee West ay nagulat na tumingin sa bintana at sinabing, hindi ba si Meng Nooran iyon? Parang nasira ang sasakyan nila. Ang lakas ng ulan ngayon, lalamigin siya kung mabasa siya ng ulan ng ganito. Tatanungin ko siya, kung saan siya pupunta. Sa totoo lang, nakita na ni Alex Dixon si Meng Nooran at ang iba pa at ayaw lang silang pansinin. Pero dahil mabait si Jane Lee West, pinaharurot niya ang sasakyan at ibinaba ang bintana. Malamig niyang tanong, sira ba ang sasakyan? Alex Dixon. Tumangala si Meng Nooran at agad na bumulong, Alex Dixon. Mukha siyang nagulat. Hindi niya akalain na dito niya makikita si Alex Dixon. Sabi ni Jane Lee West, Nooran, papunta ka ba sa syudad? Pauwi na rin kami, sumakay ka na dito. Marami akong kasama dito. I'm afraid we can't sit down. Sabi ni Meng Nooran at subconsciously na lumingon sa likod. Kasunod ng kanyang linya ng paningin, napansin ni Alex Dixon na mayroong isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakatayo sa likod ni Meng Nooran. Sabi ni Meng Nooran, ito ang tiyahin ko na si Meng Minghong. Kagagaling lang niya ngayon sa Jing City at pumunta kami sa airport para sunduin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumabog ang gulong sa kalsada. Sinulyapan ni Meng Minghong si Alex Dixon ngunit hindi ito binati. Alam niya kung sino si Alex Dixon pero wala siyang pakialam. Hindi niya kailangang makakilala ng matrilocal na manugang mula sa Lee West family. Sabi ni Jane Lee West, pagkatapos ay sumakay na kayong dalawa sa kotse. Pwede kayong magsisiksikan at maupo. Hindi na kailangan. Magalang nang umiti si Meng Minghong at sinabing, may ibang tao dito. Kasunod ng kanyang mga salita, isang figure ang lumabas mula sa likod ng kotse ng Nissan. Nang makita ni Jane Lee West ang figurang ito, agad na napalitan ng disgusto ang kanyang mga mata.
Nakita rin siya ni Alex Dixon. Kung ang taong ito ay hindi si Mark Lewis, sino pa kaya ito? Higit pa rito, nakita rin niya si Lewis Mingfeng na nakatayo sa kabilang panig ng Nissan, na nagtuturo sa driver na magpalit ng gulong. Sa harap ng pamilya Meng, ayaw mawala ng mukha ni Alex Dixon. Malamig niyang sabi, kung ganoon ay aalis na kami. Pagkasabi niyon ay inapakan niya ang accelerator at naghanda para paandaran ang sasakyan. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Zhang Ermao mula sa likuran, ang taong iyan ang bumili ng gamot. Bago siya matapos sumigaw, naglakad si Mark Lewis sa bintana at sadyang sinabi ng malakas, Alex Dixon, may magandang balita ako para sa iyo. Malamig na sinulyapan siya ni Alex Dixon at hindi siya pinansin. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Mark Lewis at buong pagmamalaking sinabi, ang magandang balitang ito ay ang tiyahin ni Nooran ay pumunta dito sa Jinling mula sa Jing City upang pag-usapan ang pakikipag-ugnayan sa pagitan namin ni Nooran. Paano ito? Hindi masama ang balitang ito, tama ba? Abangan ang susunod na kabanata.